Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Sadyang nakakaaliw ang mga kwentong inyong ibinabahagi sa inyong mga YouTube channel. Ang totoo, hindi po ako marunong gumamit ng cellphone dahil matanda na ako. Mahigit 70 taong gulang na po ako. Kaya para sa akin, ang paggamit ng mga gadget ay para na lang po sa mga kabataan. Kaya lang, pinilit akong turuan ng aking apo hanggang sa madiskubre ko nga ang iyong YouTube channel at naaliw ako sa pakikinig ng mga kakaibang kwento na inyong ibinabahagi mula sa mga masugid niyong taga-subaybay. Dahil nais kong ibahagi rin ang aking kwento nung medyo bata-bata pa ako, alam kong kakaiba yun at maiibigan ng mga taga-subaybay mo. Kaya pinakiusapan ko ang aking apo na isulat sa iyo ang aking kwento dahil nais kong mapakinggan ito sa iyong YouTube channel. Ako nga pala si Pedro. Ang aking kwento ay nangyari noong nasa edad mahigit 30 anyos pa lamang ako. Sa aking palagay, mga taong 1980 yun. May anak na ako nun, kaya lang wala ng asawa dahil namatay sa isang malubhang karamdaman ang misis ko. Para makalimutan ang masakit na pagkawala ng asawa ko, ay nanirahan kami ng anak kong si Lino sa Siquijor, kung saan isinilang ang mga magulang ko. Ganito ang kabuuan ng aking kwento. Mag-uumaga na ng mga oras na yon. Natutulog pa ako nang yugyugin ako ng aking anak na si Lino dahil sa hindi pangkaraniwang naririnig niya. Nagdulot kasi yun sa kanya ng pag-aalala at pagkabahala. Tay gising. Tay, gumising po kayo. Tama na po ang pagtulog. Ano ka ba naman, Lino? Ang aga-aga pa eh. Gusto ko pang matulog. Mamaya aalis na naman kami ni Alkitran para bumiyahe. Ang alaga kong kabayo, ang tinutukoy kong si Alkitran. Matingkad na itim kasi ang kulay nito na para bang kakulay ng alkitran. Kaya yun ang tinawag ko sa kanya. Nabili ko yun sa isang kaibigan ng tatay ko nung umuwi kami sa Siquijor. Kinabitan ko ito ng kalesa para gamitin sa pamamasada. Nang mga panahong yun, ay gumagamit pa ng kalesa at kabayo ang mga tao para sa transportasyon. Nagsasakay ng pasahero para dalhin sa bayan o karatig baryo. Maaari ding tagahatid ng mga produktong hindi naman kabigatan, gaya na lamang ng mga gulay at iba pang produkto na hindi mahihirapan ang kabayo. Kaya naman, sadyang malaki talaga ang pakinabang ni Alkitran para sa akin. Dahil sa kanya ay nabubuhay kami ng anak ko at nagkakaroon ng panggastos para sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Tay, ano ba tay? Tumayo na po kayo dyan. Sa kaumagan na po eh. Pero sabi ko nga sa'yo, anak, mamaya na lang. Gusto ko pang matulog eh. Pero tay, tumayo na po kayo. Kasi nga, may nanloob po sa bahay natin. Nawala ang antok ko sa sinabi ng anak ko. Hindi yun biro na may ibang tao na palang nakapasok ng bahay namin ng ganun kaagang oras. Kaya napilitan akong bumangon, pero nanatiling nakaupo pa rin sa banig na aming higaan. Ano ba sinasabi mong nakapasok? Pakinggan niyo po mabuti, tay. May ingay po mula sa kusina. May nakikialam po ng mga gamit natin sa pagluto. Pati sa mga plato na yari sa aluminum. Pinakinggan kong mabuti ang sinabi ng anak ko. Tama nga siya. Dahil may naririnig ako na mga gamit sa pagluluto. May ibang tao nga. Pero sino kaya ang taong yon? At bakit
pinasok niya ang bahay namin. Naririnig niyo po ba yun, Tay? Diba? Meron pong ibang tao. Lokong yun ah. Sa dami ng oras para looban tayo. Pinili pa yung ganitong oras. Umaga na. Yun na nga po eh. Ibang klaseng magnanakaw yan, Tay. Umagang-umaga kong tumira. Agad kong kinapa sa gilid ng aming higaan ang isang latigo na ginagamit ko kay Alkitran. Pati na rin ang aking gulok na sinasadya ko talagang ilagay sa tabi ng aming tinutulugan. Para yon sa mga ganong pagkakataon na may ibig sumalbay sa amin. Makikita niya ang hinahanap niya. Hindi siya sasantuhin ng latigo at gulok ko. Tumayo ako para puntahan ang sino mang nanloloob sa bahay namin. Naririnig ko pa rin ang ingay ng aming gamit panluto. Ibig lang sabihin nun ay hindi pa ito umaalis. Tay, sasama po ako sa inyo. Hindi na, maiwan ka lang dito. At ako na ang bababa ng bahay at pupunta rin sa kusina. Dito ka lang sa taas at wag na wag kang aalis ha. Mas maigi nandito ka para kung ano man ang mangyari ay ligtas ka rito. Pero Tay, paano po kayo? Basta, kaya ko ang sarili ko. Kaya wag mo akong alalahanin. Yakan-yaka ko kung sino man siya. Tiyak, lalahid sa katawan niya ang latigo kunto. O kaya naman, kung manlalaban talaga siya, tatalsik ang ulo niya sa talas ng gulok ko. Tay, mag-ingat po kayo ha. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan upang hindi marinig ng taong nasa aming kusina. Nang makababa ako ng hagdan, ay nakita ko ang isang taong may talukbong pang tela ang ulo habang may ginagawa sa aming kusina. Ang kapal ng mukha mo. Parang di man lang kinakabahan sa kanyang ginagawang pagdanakaw. Maingat akong lumapit sa kinaroroonan ng taong naroon sa kusina. Nakatalikod dito at tila hindi naramdaman ang aking paglapit. Itinaas ko na ang aking latigo para ito'y hagupitin. Nang biglang lumingon ito at napasigaw sa takot nang makita ko. Ay, Diyos ko po! Wag! Maawa ka! Teka, Helena? Ikaw? Oo, ako nga ito, Pedro. Huwag mo akong sasaktan, maawa ka sa akin. Huwag mo akong lalatiguhin. Teka, bakit nandito ka sa bahay namin? Anong ginagawa mo rito? Ha? Kuwan ipagluluto ko kayo ng almusal. Para paggising nyo ni Lino, ay meron na kayong makakain. Si Helena ay kapitbahay namin. Walang asawa at hindi nagkakalayo ang aming edad. Mula nang manirahan kami ng anak ko sa baryong yun, na kung tawagin ay Baryo Sakdal, ay siya ang una naming naging kaibigan. Mabait at palabati si Helena. Kasama niya sa kanilang tinitirhang kubo ang kanyang lola Barbara. Pero teka lang, Helena, bakit mo naman kami ipagluluto ng almusal? Ha? Kwan, naisip ko lang naman, Pedro. Maaga rin kasi ako nagising kanina. Saka tapos na yung trabaho ko sa bahay. Si Lola Barbara naman, natutulog pa. Kaya nakapagdesisyon akong pumunta dito para ipagluto kayo. Nagawa mo makapasok dito sa kusina? Nakalimutan nyo kasing ikandado ang pintuan ng kusina. Ang plano ko talaga ay tatawagin kita. Kaya lang nakita ko na hindi nakakandado kaya pumasok na ako. Alam mo bang trespassing ang ginawa mong yan? Pumasok ka sa loob ng bahay namin na walang permiso. Ha? Bakit ipapabarangay mo ba ako, Pedro? Naku, wag naman. Ang gusto ko lang ay tumulong sa inyong mag-ama. Saka wala naman akong masamang ginawa. Hindi ako nagnakaw. Ipinagluto ko lang kayo. Maniwala ka sana, Pedro. Ayan nga malapit na maluto yung kanin. Tapos heto, inihahanda ko na tong itlog na ipiprito ko. Hindi naman kita isusumbong sa barangay Talaga? Hindi mo ko ipapakulong sa barangay? Siyempre hindi.
Sa isang kondisyon. Ano yun? Kailangan mong tapusin yung niluluto mo. Okay ba yun, Helena? Oo naman, okay na okay. Heto, magpapakulo pa nga ako ng tubig para sa kape mo. Ayos yan. O sige, maiwan muna kita at pupuntahan ko lang si Lino para sabay na kaming kakain. Iniwan ko na si Helena sa kusina. Napapailing na lamang ako sa ginawa niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mag-aalala sa ginagawang pagmamalasakit niya sa amin ng anak ko. Binalikan ko na sa kwarto ang anak kong si Lino. Tay, ano po nangyari? Nabugbog niyo po ba yung magnanakaw? Hindi pala magnanakaw, nak, kundi kusinera. Ho, kusinera? May kusinerang pumasok dito sa bahay natin? Oo, buti nga hindi ko nagawang saktan eh. Hindi naman pala masamang tao. Eh sino po yung kusinerang sinasabi niyo, Tay? Mabuti pa sumama ka na lang sa akin para makita mo siya. At nang makakain na rin tayo dahil tsak, tapos na rin siyang magluto. Magkasabay na kami ng anak kong si Lino na bumaba ng hagdan at dumiretso sa kusina. Agad niyang nakita si Helena na tapos na rin magluto at nakahanda na sa mesa ang pagkain para sa aming almusal. Tay, si Aling Helena po nandito sa kusina natin. At ipinagluto ko kayo ng almusal, Lino. Kaya maaari na kayong kumain ng tatay mo. Po, kayo po nagluto ng almusal namin? Oo, ayan o, nakahanda na nga. Pero bakit po? Gusto ko lang. Sige na, kumain na kayo. Di naman pwedeng kami lang ni Lino ang kakain, Helena. Dapat maupo ka na rin at sabayan mo kami. Ikaw ang nagluto niyan eh. Dapat matikman mo rin ang luto mo. Hindi na, Pedro. Busog pa kasi ako eh. Aba, teka. Hindi pa pwedeng di ka kakain. Baka gusto mong magreklamo ako ng trespassing kay Kapitan. Sige ka. Naku, wag naman. Sige na nga, kakain na ako. Sasabayan ko na kay ni Lino. Yan, ganyan. Madali ka naman palang kausap eh. Sinabayan na rin kami ni Helena na kumain ng almusal. Napapansin kong napapatingin sa akin si Lino at ganun din kay Helena. Alam kong may katanungan sa kanyang isipan dahil unang pagkakataon na nangyari yon na pumunta sa bahay namin si Helena para ipagluto kami. Nang matapos kumain ay gusto pa sana ni Helena na hugasan ang aming pinagkainan pero pinigilan ko na siya. Kundi si Lino na lamang ang bahala doon. Kayang-kaya na yung gawin ng aking anak. Nagpaalam na si Helena para bumalik sa kanilang bahay. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Nakita ko sa mukha ng babae ang kasiyahan pero hindi ko pa rin malubos maisip kung anong pumasok sa kokote ng babaeng yon para gawin ang ganung bagay. Tay, ibang klase po kayo. Ang tindi nyo. Ha? Anong antindi, anak? Biruin niyo po. Pinagluto po tayo ni Aling Helena. Tay, meron kayong hindi sinasabi sa akin ha? Kayo talaga malihim kayo. Okay lang naman sa akin eh. Hindi naman ako magagalit eh. Saka syempre, gusto ko po maging masaya kayo. Saka gusto ko rin po ng bagong nanay. Lokong bata to. Ano bang bagong nanay ang sinasabi mo? Si Raulo ka ba? Tay, kayo na po ba ni Aling Helena? Shota niyo na po ba siya? Huy! Walang ganon. Hindi kami. Wala kaming relasyon ni Helena, no? Kaya nga nagtataka ako kung bakit naisipan niyang pumunta rito para magluto eh. Hindi po kayo magshota? Hindi. Bakit? Nakita mo ba niligawan ko siya? Eh, hindi po. Pero parang shota niyo po siya eh. Baka naman po si Aling Helena nanliligaw sa inyo. Ang gwapo-gwapo mo kasi, Tay eh. Para ka pong si Gabby Concepcion. Tumigil ka na nga, Lino. Basta, wala kaming relasyon ni Helena ha. Baka sadyang mabait lang yun. At naaawa sa atin. Kasi nga, wala nag-aasikaso sa'yo. Saka sa akin. Kaya nagboluntaryo na siyang ipagluto tayo. Pero Tay,
ayos lang naman po yun eh. Kung talagang magiging syota niyo po si Aling Helena, wala pong problema po sa akin. Botong-boto po ako. Taas po yung 10 kamay ko. Ay 10 kamay. 2 kamay ko. Natawa na lamang ako sa sinabi ng aking anak. Kung tutusin, wala naman talagang problema kung maging kami nga ni Helena. Kaya lamang, wala pa akong nararamdaman para sa kanya. Pero yun nga, mabait talaga si Helena at pwedeng maging kandidato para maging ikalawang ina ng anak ko. Kaya lang, hindi ko pa yun iniisip nung panahong yun. Tsak, ipinagtaka naman ng Lola Barbara ni Helena ang ginawa nito, lalo na't napakaagang umalis ng bahay. Galing ka ba sa bahay ni Pedro? Opo, Lola Barbara. Tinulungan ko lang po sila. Ipinagluto ko po. Anong ipinagluto? Ipinagsaing ko po, pinagluto ng itlog at nagpakulo po ako ng tubig para sa kanilang kape. Bakit? Anong meron? Nag-apply ka bang katulong sa kanila? Hindi po, Lola. Naisipan ko lang pong tulungan sila. Kasi nakakaawa po yung mag-ama. Ay, harot ka. Malande. Aray ko naman, Lola. Ba't naman kayo nangungurot? Ang sakit nun ah. Kababae mo tao. Ikaw pa talaga ang tumayo sa bahay ng lalaki. At ikaw ang nagsisilbi. Bakit? Ano bang meron sa anyo ni Pedro? Huwag mo sabihin kasintahan mo na siya. Lola, magkaibigan lang po kami. Masama bang tumulong sa isang kaibigan? Di ba hindi naman po? Hindi nga. Kaya lamang, hindi magandang tignan ang ginagawa mong yan eh. Ikaw na bata ka. Ano na lang ang iisipin ni Pedro? Sige nga. Ayun po. Nagpasalamat naman po siya sa ginawa ko. Kahit na. Huwag mo nang uulitin ito, Helena, ha? Lola, masaya naman po ako sa ginagawa ko eh. Kahit na. Hindi yung gawain ng isang babaeng Pilipina. Saka mo na gawin yon kung may relasyon na kayong dalawa ni Pedro. Kasi naman eh, ang tagal-tagal niyang kumilos. Kaya ako nang gumagawa ng paraan. Aba, at talaga palang nilalandi mo siya. Lola naman, grabe naman po kayo. Hindi po paglalandi yun. Pagmamalasakit po, ang tawag doon. Pagmapalasakit, pinaganda mo lang. Huwag mo nang uulitin ha. Kundi tatali kita sa loob ng bahay, maniwala ka. Hindi ko man direktang nalaman kung anong ginawa kay Helena ng kanyang lola, pero alam kong pinagalitan ito. Dahil may kahigpitan si Lola Barbara, pero alam kong mabubuti silang tao. Samantala, oras na para pumasada ako bilang kutsero. Pinuntahan ko na sa kamalig sa kulungan ang alaga kong kabayo na si Alkitran. Bago pa ako makarating sa kanyang kinaroroonan, ay narinig ko ang ingay nito at ang bagsak ng mga paa na para bang natataranta. Patakbo kong lumapit sa aking alaga. Nagpupumigdas ito na wari merong kinatatakutan. Hu! Susu! Bakit Alkitran? Ano nangyari sa'yo? Parang natatakot ka yata. Tila may bahagyang pag-ungol ang kabayo. Yun nga lang, hindi ko naman kayang maintindihan kung anong ibig sabihin. Kaya, inalis ko siya sa pagkakatali para ilayo sa lugar na yon. Napapalundag pa siya, tila may iniiwasan, pero wala naman akong makitang anuman. So, ho! Ano bang meron, Alkitran? Ano bang kinatatakutan mo? Patuloy kong iginala ang aking paningin sa lugar na pinagtalian ko. Subalit wala pa rin akong makita. Kaya inalis ko na lang doon ang aking kabayo. Inilagay ko na siya sa kalesa para ihanda na sa aming pamamasada. Tumahimik na si Alkitran nang maipwesto ko na ang kalesa. Sumakay na rin ako sa kalesa para makaalis na kami. Tiyak na may mga nag-aabang ng pasahero para magpahatid
patungo sa bayan. Sa mga dinaraanan namin ay may nagiging pasahero ko. Habang nag-uusap sila ay hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Dahil ayon sa mga ito ay may pinatay na kotsero. Natagpuan itong said ang dugo at puro kagat ang katawan. Hindi malinaw sa mga nagiging pasahero ko kung ano ang dahilan ng kamatayan ng isang kotsero, kung sinalakay ba ng ligaw na hayop o may iba pang dahilan. Ang balita tungkol sa kotserong natagpuang patay ay nagbigay sa akin ng pagkabahala. Pero hindi yun dapat maging hadlang sa aking trabaho bilang kotsero. Dapat akong magpatuloy para sa pangangailangan namin sa araw-araw. Papauwi na ako ng araw na yon galing sa pangangalesa nang madaanan kong naglalakad ang Lola Barbara ni Helena, kaya hinintuan ko siya. Ho! Shoo! Lola Barbara, sumakay na po kayo dito sa kalesa. Total, pauwi na rin po ako eh. Nako, wala akong dalang perang pambayad, Pedro. Kaya hayaan mo na ako maglakad. Kaya ko pa naman. Sumakay na po kayo, Lola. Saka, sino bang may sabi na sisingilin ko po kayo? Libre po ito, Lola. Abay, nakakahiya naman sa iyo. Wala po yun. Saka, magkapit-bahay naman po tayo eh. Sino po ba magtutulungan, di ba? Kundi tayo magkakapit-bahay. Kung sa bagay, tama ka naman dyan. Napilit ko rin na sumakay sa kalesa si Lola Barbara. Habang sakay siya, ay nabuksan niya ang usapan tungkol sa ginawa ni Helena. Humingi siya ng pasensya sa akin. Nakakahiya naman ang ginawa ng apo ko, Pedro. Kaya pagpasensyahan mo na. Wala naman pong ginawang masama si Helena, Lola eh. Tinulungan pa nga po niya kami. Hindi naman kasi maganda yon. Saka naistorbo niya kayo. Baka nga natakot pa kayo dahil bigla siyang pumasok sa bahay niyo. Hindi naman po. Kundi nagtaka lang ako. Pero wala na po yun. Wala kayong dapat ipag-alala. Salamat naman. Kasi nga hiyang-hiya ako sa ginawa niya. Siya nga po pala. Nakarating na po ba sa inyo yung balita? Ano bang balita? May kasamaan kaming kutsero na natagpuan pong patay. Said daw po ang dugo at maraming kalmot at sugat sa katawan. Abay, oo nga. Yan nga pinag-uusapan doon sa pinuntahan ko kanina. Nakakapag-alala talaga yan. At ang sabi nila ay hindi basta hayop ang pumatay kay Estong. Estong daw kasi ang pangalan ng kutsero. Ano raw po ang pumatay? Isang halimaw. Isang uri ng aswang. Aswang po? Meron na po ba ngayong aswang sa Baryo Sakdal? Ang sabi may gumagala na ngayong aswang dito. May ilan nang nakakita. At may kutob silang ang aswang na yoon ang pumatay kay Estong. San daw po ba natagpuan ang bangkay ni Mang Estong? Naku po, Panginoon mahabagin. Bakit po, Lola Barbara? Ano po nangyayari sa inyo? Malapit na tayo. Malapit na tayo sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ni Estong. Sa may mga kawayan. Malapit sa Imbornal. Patuloy sa pagtakbo ang kalesang sinasakyan namin ni Lola Barbara. Kaya lamang nang malapit na ito sa kawayan kung saan yung lugar na sinasabi na natagpuan ang bangkay ni Mang Estong ay nagkaroon bigla ng problema. Biglang huminto na tila urong-sulong sa paglakad si Alkitran. Ho! Alkitran! Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang may problema ang kabayo mo, Pedro? Hindi ko nga rin po alam, Lola Barbara eh. Ho! Alkitran! Su! Ayaw niyang lumakad. Parang may kinatatakutan siya. Kaya nga po eh. Alkitran, ano ka ba? Ho! Alkitran! Gumalaw ka na! Pambihira ka namang kabayo ka, oo. Pinalo ko ng 2 beses gamit ang hawak kong latigo ang gawing likuran ng kabayo para magpatuloy sa paglalakad.
Napilitang lumakad si Alkitran, pero at tubili ito. Ilang hakbang pa lang nang lumundag at tila nagwala ang kabayo. Ho! Ho! Alkitran! Ano ba, tumigil ka nga? Huwag kang lumundag! Diyos ko po, ano ba nangyayari? Bakit nagwawala ang kabayo mo, Pedro? Ano ba nangyayari sa kanya? Hindi ko nga rin po alam, Lola Barbara. Basta kumapit po kayo mabuti. Baka mahulog kayo sa kalesa eh. Hindi ko alam kung bakit biglang nagwala at nataranta ang alaga kong si Alkitran. Kaya paulit-ulit kong hinagupit ng hawak kong latigo. Tumakbo ito hanggang sa makalampas kami sa may kawayanan. Unti-unti ay kumalma ang kabayo at marahan na lamang itong lumakad na para bang walang nangyari. Ay, salamat sa Diyos at umayos ka rin, Alkitran. Pambihira ka. Mapapahama kami ni Lola Barbara sa ginawa mong kabayo ka eh. Diyos ko po, aatakihin ako sa puso sa ginawa ng kabayo mo, Pedro. Buntik na akong balaglag sa kalesa. Pasensya na po kayo. Di ko rin po talaga alam kung bakit biglang nagdadadamba ang kabayo ko eh. Kumusta po kayo, Lola? Okay lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan? Ayos naman ako. Kaya lagi parang tinatambol pa rin ang dibdib ko hanggang ngayon. Pahama kasi itong si Alkitran eh. Nagwala siya doon sa lugar na sinabi ko na kung saan natagpuan yung kutserong pinatay. Yun nga po eh. Ano kayang meron doon, no? Para bang may ibang naramdaman doon si Alkitran na dahilan ng bigla niyang pagwawala. Naging palaisipan din sa akin ang nangyaring yun sa aking kabayo. Naihatid ko na si Lola Barbara sa kanila, pero alam kong bitbit pa rin niya ang matinding kaba. Nag-uumpisa ng dumilim nang marating ko ang bahay namin. Kaya lang, wala roon ang anak kong si Lino. San kaya nagpuntang batang yun? Kumakagat ng dilim, di pa umuuwi ng bahay. Inasikaso ko na ang pagluluto. Maya-maya pa, ay narinig ko na ang mga yabag, saka may biglang pagsara ng pinto ng aming bahay. Alam kong si Lino yon, kaya lamang, bakit kaya tila nagmamadali? Kaya iniwan ko saglit ang niluluto ko at pinuntahan siya. O ano ba nangyayari sa'yo, Lino? At tumahangos ka? Tay, may umahabol po sa akin. Na ano? Ibong itim po. Paniki? Hindi tay, hindi paniki. Kundi ibong itim na parang uwak. Bakit kayo nahabol? Hindi ko nga po alam tay eh. Natakot ako kaya binilisan ko po ang takbo ko. Para kasi gusto niya akong atakihin. Buti na lang po mabilis talaga akong tumakbo. Kanina nagwala si Alkitran na parang may kinatatakutan. Ngayon naman, may kung anong ibong itim ang humahabol sa'yo. Ano ba nangyayari dito sa baryo natin? Parang may kakaiba. Narinig ko nga po kanina tay, yung usapan ng mga tambay dun sa tindahan ni Mang Bianong. Ang sabi, napasok na raw po ng masamang nilalang ang baryo natin. Anong masamang nilalang? Gaya po ng aswang. Nakakatakot po yun tay. Delikado po tayo sa aswang. Dapat siguro mag-ipon tayo ng bawang at asin para meron po tayong magagamit na pangontra. Natahimik ako sa sinabi na yon ni Lino. Maging ang anak ko ay alam na rin ang tungkol sa aswang na nagpapakita sa baryo. Gusto ko sanang wag niyang malaman ang tungkol doon dahil alam kong maghahatid lang yon sa anak ko ng takot. Kaya lang wala na, alam na niya. Hindi ko na yon mababawi pa. Kaya ikaw anak, dapat kapag lalabas ka ng bahay mag-iingat ka palagi ha. Mahirap na. Hindi na ligtas ang panahon ngayon. Marami nang nangyayaring hindi pangkaraniwan. Paano po kung isang araw bigla na lang salakayin ng mga aswang ang baryo natin, tay? Naku po, anong gagawin po natin? Paano po ba natin lalabanan ng mga aswang na yon? Saka na lang siguro natin isipin yun anak pag nangyari na. Pero tay, napasok na po ng aswang ang baryo sakdal. Pero mas kailangan natin problemahin ay ang panlaman natin sa kumakalam natin sikmura. Hindi tayo maaaring magpatakot sa mga aswang-aswang na yan at madlangan ang pagiging kutsero ko. Kundi wala tayong kakainin.
Yun naman talaga ang katotohanan. Dapat paghandaan kung magpapatuloy ang pananakot at pagsalakay ng aswang na nagpapasimula ng magparamdam sa Baryo Sakdal. Pero nakakatakot din na walang makakain sa susunod na araw. Hindi man kami mamamatay dahil sa pag-atake ng aswang, posible namang mamatay kami ng anak ko sa gutom. Ang tanging importante sa akin ay ang mabuhay kami ng anak ko at syempre, maprotektahan siya sa anumang maaaring puminsala. May sarili akong kaparaanan kung paano ko gagawin yon. Pero ang problemahin ng ibang tao, lalo na ang lagim na nagsisimulang lumigalig sa Baryo Sakdal, ay wala sa prioridad ko. Hahayaan ko na lang munang problemahin yun ng kapitan ng baryo at ayoko nang makisawsaw pa. Siya ang unang may pananagutan para ayusin at bigyan ng proteksyon ang kanyang mga nasasakupan para sa napapabalitang banta ng kampon ng kadiliman. Mula nang may kakaibang nangyari sa alaga kong si Alkitran, ay napansin ko ang katamlayan niya. Hindi ko alam kung nagkaroon ba ng epekto sa kanya ang nangyari. Kaya lang, wala naman akong nakitang anuman na dahilan ng bigla niyang pagwawala ng araw na yon. Pinakain mo ba si Alkitran, anak? May damo na akong ginapas para maging pagkain niya. Dinala ko na po doon sa may kamalig, yung damo pang pagkain ni Alkitran, tay. Kaya lang parang ayaw po niya kumain. Hayaan mo, kakain din yun kapag nagutom. Pero dati naman po, hindi naman po ganun si Alkitran eh. Ngayon parang matamlay po siya. Kaya nga eh. Hindi ko nga rin maintindihan, anak eh. Baka nagkapobya. Po? May ganun po bang kabayo? Siguro. Dahil hindi maalis sa isip niya kapag meron silang kinatatakutan. Kasi nga, nagdadadamba rin siya nung nakaraang pumasada kami. Pero tay, ano po kayang kinatatakutan niya? Teka tay, hindi po kaya yung aswang? Wala naman akong nakitang aswang ng pagkakataong yun eh, na nagwala si Alkitran eh. Tay, sabi po kasi nang narinig ko pong usap-usapan, kapag hindi raw po gabi, may kakayahan ng aswang na gumala po dito sa baryo na maging ibang uri ng hayop. Pwedeng ahas o kaya bayawak, pwedeng insekto din, at pwede ring ibon, gaya po nung humabol sa akin. Kanino mo naman narinig yan? Dun po sa may tindahan kaninang inutusan niyo po ako. Yun po kasi uli ang pinag-uusapan nila eh. Kasi nga, lagi na raw po may kakaibang nakikita dito sa Baryo Sakdal. At iniisip nilang kagagawan po yun ng aswang. Talagang gusto nilang takutin ng mga taga rito ah. Hindi tumitigil ang mga chismoso-chismosa na pag-usapan ng tungkol sa aswang. Eh yun po kasi ang paborito nilang topic eh. Tapos, nagtatakutan pa sila. Kaya pati mga batang makakarinig, natatakot na rin po. Ikaw ba? Natatakot ka na din? Konti lang po. Saka sabi niyo nga po, di ba? Huwag akong basta matakot. At saka, di niyo naman po ako pababayaan eh. Oo naman. Dadalawa na nga lang tayo eh. Kaya gagawin ko ang lahat para protektahan ka, anak. Maghapon pa rin akong nangalesa ng araw na yon. Kahit napapansin kong nanghihina ang alaga kong si Alkitran, ay nagamit ko pa rin siya para maghatid ng pasahero sa bayan. May nagpahatid din ng kanilang inaning gulay. Napagod si Alkitran, kaya nang makauwi kami, ay pinakain ko siya at binigyan ng tubig. Pero kapansin-pansin pa rin ang katamlayan. Hindi maaaring magpatuloy sa pananamlay ang alaga ko. Delikado kapag tuluyang nagkasakit, lalo na't sa kanya lang kami umaasa para sa aming pang-araw-araw na kailangan. Tanging pangangalesa lang ang ikinakabuhay ko. Napapaisip tuloy ako na baka nga totoo yung narinig ng anak ko tungkol sa aswang na may kakayahang magbago ang anyo at nagiging ibang hayop o insekto ang aswang. Baka may naapakang insekto si Alkitran at isang aswang yon na nagkaroon ng hindi magandang epekto sa alaga ko. Bigla tuloy pumasok sa isip ko na ipatawas ang aking alaga. Kaya lamang baka pagtawanan ako ng albularyong pupuntahan ko. Pero
totoong nag-aalala ko para kay Alkitran. Nang gabing yun, lagpas hating gabi na pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Habang ang anak kong si Lino ay malalim na ang tulog. Sinisisi ko tuloy ang matapang na kapeng ininom ko. Kaya lang, dati ko namang ginagawa yon, ang uminom ng kape. Pero nakakatulog din kagad ako. Kaya lamang, iba talaga ng gabing yon. Pabiling-biling ako sa aking higaan. Maya-maya pa, ay may naramdaman akong ingay mula sa labas ng bahay. Sinundan yon ng tila mga yabag. Yari lang sa kawayan ang sahig ng aming bahay, kaya maaaring marinig at maramdaman ang mga ingay at kaluskos mula sa labas. Bumangon ako at nakiramdam sa kung anumang lumilika ng ingay. Maya-maya pa ay nawala yon. Bigla kong naisip ang aswang na nagiging usap-usapan sa baryo. Baka pumupunta ito sa iba't ibang bahay at humahanap ng mabibiktima. Kasama na ang bahay ko. Tumayo ako sa pagkakaupo, sabay hawak sa gulok na laging nakatabi sa akin. Sige lang, kung talagang aswang ka, matatagpasan kita ng leeg halibaw ka. Hindi ka sasantuin ng aking matalas na gulok. Patuloy akong nakiramdam ng susunod na mangyayari. Saglit na namayani ang katahimikan. Inakala kong wala na akong maririnig na ingay dahil nawala ang mga yabag at kaluskos. Ibinalik ko na ang aking gulok sa tabi ng higaan. Akmang hihinga na ako nang marinig ko ang malakas na tunog ni Alkitran. Si Alkitran yun na! Nag-ingay! May nangyayari sa kanya! Muli kong kinuha ang aking gulok, sabay baba ng hagdan papunta sa pintuan. Halos liparin ko ang daan patungo sa kamalig na kinaroroonan ng alaga kong kabayo. Inabutan ko na nagwawala at dumadamba si Alkitran at muli ay may kinatatakutan, katulad ng nangyari sa kanya nang sakay ko si Lola Barbara. Ho! Alkitran, ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba kinatatakutan mo? Ho! Ho! Alkitran, tumigil ka! Tama na! Pero tila walang naririnig ang aking kabayo. Hindi niya ako pinapansin. Kung sino ka mang kinatatakutan ng alaga ko, magpakita ka! Akala mo yata natatakot ako sa'yo, ha? Sige lang, magpakita ka sa akin at tatanggalan talaga kita ng ulo. Pagpipira-pirasuhin ko ang katawan mo. Sige, lumabas ka! Magpakita ka! Nasaan ka? Huwag kang magtago! Hawak ko ng mga pagkakataong yun ang aking gulok at nakahanda ako para sa pagpapakita ng anumang nilalang na kinatatakutan ni Alkitran. Saglit na katahimikan ang namayani dahil maging ang alaga kong kabayo ay kumalma at tumahimik. Maya-maya pa ay biglang may tumalon na palaka na hindi ko napansin kung saan galing. Humalinghing at napalundag si Alkitran. Hindi ko akalain na matatakotin pala siya sa palaka. Kaya lang, parang hindi ako makapaniwala na palaka ang kanyang kinatatakutan. Matagal nang merong palaka sa kamalig na pinagtatalian ko sa kanya. Pero tila yun ang unang pagkakataon na nataranta siya. Kaya ramdam kong may iba pang dahilan. Hindi ang palakang nakita ko roon ang rason ng biglang pagwawala ng alaga kong kabayo. Hinawakan ko si Alkitran at hinaplos-saplos ang gawing uluhan niya para tuluyang kumalma. Maya-maya pa ay may naramdaman akong bagay na pumagaspas at lumipad pa itaas. Huli na para tignan ko pa yon, kaya hindi ko alam kung ano ba ang bagay na lumipad. Napaisip ako na hindi kaya aswang yon at siya rin kinatatakutan ng alaga ko. Bagay na nagpagulo sa isipan ko, lalo na't wala akong makuwang tamang kasagutan. Kaya lang, malakas ang kutob ko. Malamang, aswang ngayon na nagtatago lamang. Sinarili ko na lamang ang tungkol sa naramdaman kong yun. Hindi ko na kailangang ipaalam pa kung kanino. Basta ang alam ko
mas kailangan kong mag-ingat. Kaya nang sumunod na araw, bago ko umalis ng bahay para muling mangalesa, ay isinama ko si Lino. Nag-aalala ko para sa aking anak dahil sa mga hindi pangkaraniwang nangyayari. Isasama niyo po ako sa pangangalesa, Tay. Pupunta po tayo ng bayan. Ako lang, Lino. Ikaw, iiwan ko muna kina Helena. Ha? Bakit po, Tay? Anong gagawin ko ron? Saka nakakahiya naman po sa kanya. Hindi kasi ako mapapalagay kung nag-iisa ka lang dito, anak eh. Kaya ibibilin muna kita kay Helena. Kapag darong ka sa kanila, huwag kang magiging malikot doon, ha? Dapat isama niyo na lang po ako eh. Hindi nga pwede, anak eh. Saan pa sasakay ang pasahero ko kung kasama kita? Saka baka mamaya, may magkarga pa ng kanilang mga produkto. Kaya doon ka na muna kay Helena. Dadaanan na lang kita pag pauwi na ako, okay? Madali ko namang napakiusapan ng anak ko, kaya napapayag ko siya. Pagdating namin kina Helena, ay 2 kamay naman siyang tinanggap at may kasama pang matamis na ngiti. Helena, ikaw na munang bahala sa anak ko, ha? Oo naman, Pedro. Wala kang dapat na ipag-alala. Tay, mamaya po, uwian niyo po kami ni Aling Helena ng pasalubong, ha? Oo naman, ano bang gusto mo? Tinapay po na biskotso, Tay, saka ampaw. O sige, mag-uuwi ako nun. Naging panatag na ang loob ko dahil alam kong may titingin kay Lino habang nangangalesa kami ng alaga kong si Alkitran. Pero tila minamalas ako ng araw na yon. Malayo-layo na ang nararating namin ng kabayo ko at malapit na kaming pumasok sa boundary papunta sa bayan, ngunit wala pa rin akong pasahero. Wala yatang pupunta ng bayan o natatakot ng gumala ang mga tao dahil sa napapabalitang aswang. Hanggang may napansin akong pasahero na nag-aabang sa susunod na kanto. Isang matandang lalaki ang kumaway sa akin para sumakay. Kaya lamang habang pinagmamasdan ko ang itsura nito ay tila walang pambayad. Pero nakakaawa talaga ang itsura niya. Umiral ang pagiging maawain ko, kaya kahit may kutob akong wala siyang pambayad ay hinintuan ko. Ho! Ho! Alkitran, tigil muna! Meron tayong pasahero. Salamat at hinintuan mo ko. Kanina pa ako nag-aabang ng kalesang masasakyan. Bakit po, wala po bang dumadaan kanina? Meron naman. Ilan na rin yung dumaan. Kaya lang ayaw akong hintuan. Ho? Ayaw po kayong pasakayin? Parang ganun na nga. Bakit naman po? Hindi ko alam sa kanila. Meron naman akong pambayad. Akala yata nila wala akong pambayad. Dahil ganito ang itsura ko. Mukha akong walang pera dahil sa butas-butas kong suot na damit. At may dala pa akong sako. Hindi po bale. Andito po ako at isasakay ko po kayo. Salamat. Maraming salamat talaga sa iyo, Amang. Bumaba ako ng kalesa para alalayang makakyat sa itaas ng kalesa ang matandang lalaki. Nang matiyak kong maayos na ang kanyang pagkakaupo sa kalesa, ay pinatakbo ko na si Alkitran. Habang binabaybay namin ang daan, ay nakikipag-usap sa akin ang matandang lalaki. Saan po ba kayo pupunta, Lolo? Di niyo pa po sinasabi sa akin. Basta tuloy-tuloy lang. Dire-diretso lang. Sasabihin ko sa'yo kung hihinto na tayo. Teka, ano nga palang pangalan mo, Amang? Pedro po ang pangalan ko. Kayo po, Tatang, ano pong pangalan nyo? Maaari mo akong tawaging Apo Magno. Mas kilala ako sa tawag na ganun dun sa aming lugar. Ganun po ba? Saan po ba kayo galing, Apo Magno? Meron lang sana akong dadalawing kakilala. Kaya lang, wala na pala siya sa tirahan niya. Kung ganun pala, nagpagod lang po kayo. Tapos, wala na pala yung taong dadalawin nyo. Kaya nga nalulungkot ako na hindi kami nagkita. Sana lang magkita ulit kami ng taong yon na dati kong kaibigan. Ano po bang pangalan niya? Malay nyo, kilala ko siya. Estong. Estong ang pangalan niya. Katulad mo,
Isa rin siyang kutsero. Matandang kutsero. Estong? Estong po ang pangalan niya? Oo, Pedro. Bakit? May kilala ka bang ganun ang pangalan? Hindi ko po siya kilala pero narinig ko po ang pangalan niya nitong nakaraang araw lang. Saan? Saan mo narinig ang pangalan niya? Usap-usapan po siya dito sa aming baryo. Dahil may masama pong nangyari sa kanya eh. Ano ka mo? May masamang nangyari kay Estong. Teka, ano nangyari sa kaibigan ko? Ang narinig ko po kasing kwento, natagpuan po siyang patay at aswang daw po ang pumatay sa kanya. Tumahimik saglit ang matandang pasahero ko dahil sa kanyang narinig na akin sinabi. Apo Magno, okay lang po ba kayo? Bigla po kayong tumahimik. Hindi lang kasi ako makapaniwala, Pedro, na ganoon ang sinapit ng kaibigan kong yon. Napahamak pala siya dahil sa isang aswang. Nahuli na pala ako ng dating. Kung mas napaaga pagbisita ko sa kanya, baka hindi yun nangyari sa kanya. Baka hindi siya napahamak at hindi siya napatay ng aswang. Dahil sa nalamang yun ni Apo Magno, ay nawala na ang kasiglahan ng matandang lalaki. Labis niyang ikinalungkot ang kanyang nalaman. Halos kalahating oras na kaming naglalakbay sakay ng kalesa, pero wala pa rin sinasabi sa akin si Apo Magno kung saan nga ba ang destinasyon niya. Kaya muli akong nagtanong sa kanya. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapatakbo nitong kalesa mo. Malayo pa po ba tayo? Basta tuloy-tuloy lang. Sasabihin ko na lang sa'yo. Alam ko na malayo na ang kinaroroonan namin. Hindi na pamilyar sa akin ang lugar na kinaroroonan namin. Hanggang may nakita kong isang arko na tila papunta sa isang kakaibang lugar na noon ko lang narating. Papasok po tayo dyan, Apo Magno? Oo, Pedro. Sige lang. Pumasok ka at ako ang bahala. Tuloy-tuloy lang na pinapasok ko si Alkitran. Salamat na lang. At wala nang sumpong ang alaga ko. Hindi na rin ito nagpakita ng pagkabahala, kaya kalmado lang ito habang binabagtas ang lugar na itinuro ni Apo Magno. Hanggang makarating kami sa mismong pusod ng lugar na yon. Napansin kong kakaiba ang kasuotan ng mga taong naroroon. Bumabang mag-isa si Apo Magno. Maraming salamat sa pag-aatid mo sa akin dito sa aming tribo. Ho? Tribo? Oo. Nandito ka ngayon sa tribo ng Banwaa. Yun ang tawag sa aming lahi. Ngayon ko lang po nalaman na may tribo na kung tawagin ay tribong Banwaa sa lugar na to. Isang tribo ito na malapit ng maubos. Kaya nagsisikap kaming alagaan para may pagpatuloy ang aming tribo. Kaya naman, pwede sa lugar namin ang pagkakaroon ng higit isang asawa ang mga kalalakihan para mas mabilis dumami. Ikaw ba, Pedro? May asawa ka na ba? Kung maninirahan ka sa aming tribo, ay maaari kang mag-asawa kahit ilan at magkaroon ng maraming anak. Hindi po. Salamat na lang po. May anak na rin po ako. Pero kung magbabago ang isip mo, maaari kang magbalik dito. Hanapin mo lang ako. Hindi pa natatapos ang pag-uusap namin ni Apo Magno, ay may kung anong tunog ang umalingaw-ngaw, parang isang ugong na nagmumula sa isang kakaibang instrumento. Anong ingay po yun? Hudyat ng pagkagat ng dilim. Dahil mahalaga sa lugar na ito ang dilim, mas maraming nagsasaya dito kapag umiiral na ang kadiliman. Kasabay ng hudyat na narinig ko, ay nagsimula na ring tumayo ang aking balahibo. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa aking braso. Napansin ko rin ang paulit-ulit na paghakbang ni Alkitran na para bang nababahala ito. Kaya bago pa magwala si Alkitran, ay nagpaalam na ako kay Apo Magno. Gaya ng sinabi niya kanina, ay kaya naman niyang magbayad. May iniabot siya sa aking nakabalunbon na perang papel. Bibilangin ko sana, pero pinigilan ako ng matandang lalaki. Huwag na, hindi mo na kailangan bilangin.
Higit pa yan sa halagang dapat mong singilin. Kaya dinagdagan ko na yan. Dahil ramdam kong malaki-laki nga ang halagang ibinayad ng matanda, kaya inilagay ko na lang yon sa isang maliit na bag na nakasabit sa aking bewang. Saka inutusan ko na si Alkitran para umalis na kami. Agad namang sumunod ang alaga kong kabayo nang bahagya kong hatawin ang kanyang tagiliran gamit ang latigo. Hindi ko mawari pero may kakaibang kaba at nanunuot ang kilabot sa katawan ko habang nananatili ako sa lugar na yon. Kaya kailangan ko nang umalis. Dahil sa layo ng lugar na pinagdalhan ko kay Apo Magno na ayon sa kanya ay tribo ng Banwaa. Mag-aalas 12 na ng gabi nang ako'y makauwi. Pero dinaanan ko muna si Lino kay Helena. Ginabi ka yata ng gusto, Pedro. Oo nga, Helene. Pasensya na ha. Masyado na kitang naabala. Wala yun. Ayos lang yun, Pedro. O siya, halika na anak. Uwi na tayo. Malayo kasi ang pinagdalan ko dun sa aking pasero kaya ngayon lang ako nakauwi. Akala ko nga po tay, hindi na po kayo uuwi o kaya bukas na. Kasi gabi na po at wala pa kayo. Hindi naman pwede yun anak. Dahil alam kong mag-aalala ka. O sige na. Magpasalamat ka na kay Ate Helena mo. Salamat po, Aling Helena. Kahit nagtagal po si tatay. Okay lang po kasi naaliw po ako sa mga kwento po niyo sa akin. Salamat naman at nagustuhan mo, Lino. Marami pa akong ikikwento sa'yo sa susunod. Talaga po? Tungkol pa rin po ba sa mga kapre at tikbalang? Oo, pati tungkol sa mga diwende at sirena. Gusto mo ba yun? Opo, ayos po yun. Mukhang okay naman pala ang pag-iwan ko sa'yo dito anak eh. Naaliw kang kasama si Helena. Ako man, Pedro. Naaliw din ako sa pagkikwento ko kay Lino. Sana sa susunod, ikaw naman ang makakwentuhan ko. Oo nga po, Tay. Mabait po si Aling Helena. Alam ko naman yun, Lino eh. O siya, sige na Helena. Tutuloy na muna kami ha. Ang Lola Barbara nga pala, nasan? Kanina pa natutulog. Maaga kasing matulog yun eh. Pagdilim ng paligid, aba, inaantok na kagad. O sige, pakisabi na lang sa kanya salamat ha. Alam ko kasi na naabala ko kayo eh. Dahil sa pag-iwan ko dito kay Lino. Hayaan mo makakarating sa kanya. At yung pag-iwan mo naman kay Lino dito sa bahay, naku wala yun. Napakaliit na bagay. Abot-abot ang pasasalamat ko kay Helena sa pag-aalaga niya kay Lino. Nang nasa bahay na kami ng anak ko, ay ibinigay ko sa kanya ang bili niyang pasalubong. Hindi ko yun nakalimutang bilhin dahil tiyak hahanapin yun ng anak ko. Bumalik ako sa kalesa para alisin dun si Alkitran at dalhin sa kamalig para makapagpahinga na rin. Naitali ko na ang alaga kong kabayo sa lugar na tutulugan niya. Bumalik ako sa kalesa para may ayusin sana, pero isang bagay ang ikinagulat ko na nakita ko ron. Naiwan sa loob ng kalesa ang sako na dala ni Apo Magno. Dinampot ko yun at pinakiramdaman kung anong laman. Hinawakan ko at pinisil ang laman ng sako. Matigas ang bagay na nasa loob ng sako. Ano kayang laman nito? Naiwan ba to ni Apo Magno o sadyang iniwan? Nakabuhol ang sako kaya kailangan kong kalagin para malaman kung anong laman. Hindi naman mahigpit ang pagkakabuhol ng tali kaya agad ko yung nakalag. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ang laman ng sako. Mga lumang gamit yun na yari sa tanso. Sa palagay ko mga antigong gamit na palamuti sa katawan ng isang pinuno ng tribo. May para sa leeg, sa braso, sa tenga at sa paa. Mga sinaunang bracelet na ang pagkakayari ay para bang makikita lang sa mga museum. Meron ding dalawang klase ng punyal na sa tingin ko gamit ng katutubo at ilang bagay pa. Mukhang mahalagang gamit ang mga to ah. At siya kailangan to ni Apo Magno. Anak ng paano ngayon to? Naiwan niya. Sinipat-sipat kong muli
at tinignang mabuti ang mga gamit na yon. Isa sa naroon na nagkaroon ako ng interes ay ang isang pares ng metal na inilalagay sa paa ng kabayo. Isang pares yon ng bakal na pabilog o horseshoe. Ginagawa itong patibong sa paa ng kabayo para sa matitigas na daan o matutulis na bagay. Sa akin na lang to. Ikakabit ko to bukas kay Alkitran. Pero itong ibang mga antigong bagay na to ay kailangan maibalik ko kay Apo Magno. Siguro naman ay okay lang sa kanya na ibigay na sa akin ang sapatos ng kabayo kapalit ng pagbabalik ko nitong ibang mga gamit niya. Nakaramdam na ako ng pagod at kailangan ko na munang magpahinga. Bukas ko na lang ikakabit ang sapatos na bakal para kay Alkitran. Masyado na kasing manipis ang horseshoe sa kanyang unang paa at kailangan ng palitan. Napasarap ang tulog ko ng gabing yon dahil na rin siguro sa pagod. Subalit ginising ako ng anak kong si Lino na labis ang pag-aalala. Sunod-sunod ang tapik niya sa tagiliran ko. Tay gising po kayo. Tay, gising. Bakit pa nangiistorbo ka, Lino? Kailangan ko pa matulog eh. Kung nagugutom ka, may tinapay naman dyan at maaari mo maging almusal yun. Sige na. Tay, hindi naman po ako nagugutom eh. Kaya po kita ginigising dahil kay Alkitran. Naroon sa kamalig si Alkitran. Andun, nakatali. Yun na nga po, tay eh. Wala po dun sa kamalig si Alkitran. Dahil sa sinabing yun ni Lino, ay nawala ang antok ko at bigla kong napabangon. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng anak ko. Ano? Ano ba sinasabi mong wala si Alkitran? Yun nga po, tay. Wala po sa pagkakatali niya ron si Alkitran. Imposible yun. Paano mawawala rin si Alkitran? Maayos ang pagkakatali ko sa kanya kagabi. Hindi agad ako makapaniwala sa sinabi ni Lino. Kaya bumangon na ako para tiyakin kung talaga nga bang nawawala ang alaga ko. Yun nga, wala nga sa kamalig si Alkitran. Ang nakapagtataka ay naiwan doon ang kanyang tali. Tinignan ko ang ginamit kong pantali. Hindi naman yun maluwag. Pero nakapagtataka na nakawala si Alkitran. Hindi ko maubos maisip kung paano siya nakaalpas sa kanyang tali. Tay, paano po nakawala si Alkitran? Saka ngayon lang po ito nangyari. Hindi ko nga rin alam, anak eh. Hindi kaya meron po nakialam sa kanya, tay, at pinakawalan siya? Posibleng gano'n na nga. Pero sino naman ang makikialam? Matagal na tayong nakatira dito pero ni minsan ay wala namang nakikialam kapag iniiwan natin si Alkitran. Oo nga po, tay eh. Sa halip na isipin natin kung paano o sino nagpakawala sa kanya, maigi pa. Hanapin na lang natin si Alkitran. Opo, tay. Tutulong po ako sa paghanap. Nawawala man si Alkitran, ay hindi naman ako gaanong kinakabahan dahil pakiramdam ko'y hindi lumayo ang alaga kong kabayo. Kaya nagpunta na lang kami sa kakauyan na posibleng pinuntahan ng aking alaga. Nakasalubong pa namin ang Lola Barbara ni Helena sa paghahanap namin kay Alkitran. Ang aga nyo namang mag-ama. Siya ba ang punta ninyo? Hahanapin po namin si Alkitran, Lola Barbara. Ano ka mo? Nawawala ang alaga niyong kabayo. Opo, Lola, ganun na nga po. Paano ang pangangalesa mo niyan? Importante sa'yo ang kabayo mo dahil ginagamit mo siya sa trabaho mo. Kaya nga po kailangan makita namin siya kagad. Alam mo, Pedro, iba ang pakiramdam ko. Saan po? Diyan sa alaga mo. Di kaya may kung anong nangyayari sa kanya na hindi mo alam. Teka, ano pong ibig niyo sabihin, Lola Barbara? Hindi nga ba nung pinasakay mo ako, bigla siyang nagtatatalon at nagwala siya, hindi ba ipaliwanag na dahilan? Tapos ngayon naman ay nawawala naman siya. Baka may kung anong nangyayari sa kanya. O may kinalaman yung mga pagpapakita ng mga kakatwang nila lang. Gaya na lamang nung napapabalitang aswang. Hindi naman po siguro. Wala naman po sigurong kinalaman sa mga aswang ang nangyari ngayon kay Alkitran. Sana nga. Sige po, Lola Barbara. Tutuloy na po muna kami ni Lino. Kailangan namin makita kagad si Alkitran eh.
dahil may pupuntahan pa po ako at kailangan ko po siya. Iniwan na namin si Lola Barbara at ipinagpatuloy ang paghahanap kay Alkitran. Pinasok pa namin ang loob ng kakawyan para hanapin ang nawawalang alaga. Plano ko pa namang palitan na ang bakal na sapatos ni Alkitran. Ipapalit ko yung naiwan ni Apo Magno sa aking kalesa. Habang nasa loob kami ng kakawyan, ay narinig namin ni Lino ang ingay ng mga ibon na naroon hanggang sa magliparan ang mga ito sa hindi kalayuan. Tay, tignan niyo po. Parang merong kinatatakutan ng mga ibon sa gawiron. Halika doon tayo, alamin natin. Nagmamadali kaming nagtungo ng anak ko sa lugar na may mga ibong nagliparan. Tama ang naging kutob ko. Naroon nga si Alkitran at nanginginain ng damo. Tay, si Alkitran! Alkitran! Ayos! Buti na lang at narito siya at hindi tuluyan lumayo. Oo nga po tay Siguro alim din po niya na hahanapin po natin siya kaya hindi po siya nagpunta sa kung saan. Kundi dito lang po sa lugar na madali po natin siyang makikita. Nilapitan namin si Alkitran. Subalit ganun na lamang ang sindak ko nang makita ko na ilang dipa mula sa kinaroroonan ng aking alagang hayop ay may bangkay ng isang tao. Agad rin yung nakita ni Lino. Tay, tingnan niyo. May patay po na tao. Oo nga anak. At hindi lang siya basta pinatay. Diyos ko po, luwang kanyang mga mata. Wakwak din ang kanyang tiyan na para bang kinuha ang mga lamang loob. Tay, nakakadiri. Parang gusto ko pong masukatay. Huwag mo nalang tignan anak. Sige po. Tay, sino po kaya ang may kagagawan niyan? Saka bakit nandito po si Alkitran? Siguro kailangan na nating ipaalam ito kay Kapitan. Baka mamaya ay madamay tayo sa nangyari sa taong to. Tay, hindi kaya yung patay na tao na yan ang kumuha po kay Alkitran? Baka ibig niyang nakawin. Naisip ko nga rin yan anak. Pero kung ang taong yan ang nagtangkang magnakaw kay Alkitran, sino naman kaya ang pumatay sa kanya, di ba? Oo nga po Sino kaya? Habang nag-uusap kami ng anak ko at narinig namin ang mga yabag at ilang taong nagkakaingay, patungo sila sa kinaroroonan namin. Tauhan sa barangay ang mga dumating kasama ang isang lalaki at itinuro ang bangkay ng lalaki na nakita namin. Nagtataka sila kung bakit naroon kami ng anak ko, kaya ipinaliwanag na lang namin na hinanap namin ang aming alagang kabayo at doon namin natagpuan. Napag-alaman ko na ang lalaking kasama ng mga tauhan ng barangay ay siya palang unang nakakita sa bangkay. Nagkataon lang na nang makabalik siya kasama ang mga taga-barangay ay naroon na kami ni Lino. Kaya maliwanag sa kwento ng lalaki na wala kaming kinalaman sa namatay na yon. Nauna na kaming umuwi. Mahirap nang madamay pa. Sila na ang bahala sa bangkay ng taong nasa kakawyan. Pero nananatiling palaisipan sa akin kung bakit nasa lugar na yon ang kabayong alaga ko. Hindi man naging maganda ang araw na yon dahil nga sa bangkay ng lalaki sa kakawyan ay lubos pa rin akong nagpapasalamat na natagpuan kagad si Alkitran. Palagay ko may kinalaman ang napapabalitang aswang sa pangyayaring yon. Inakay ko na lang si Alkitran hanggang sa makauwi kami sa bahay. Itinali ko muna siya para kunin ang horseshoe na ipapalit ko. Dahil ang plano ko din sa araw na yon ay ang bumalik sa lugar ni Apo Magno sa tribo Banwaa na pinanggalingan ko kahapon. Nais kong ibalik ang sako na may lamang mga lumang gamit na tila mahalaga kay Apo Magno at sa buong tribo niya. Sinikap kong tapusin ang pagpapalit ng sapatos na bakal sa aking alagang kabayo. Nang matapos ko yung palitan, ay naghanda na ako para bumalik sa lugar ni na Apo Magno at napagpasyahan kong isama ang aking anak.
Talaga po, Tay? Isasama niyo po ako? Oo, Lino. Kaya magdala ka ng tubig at yung tinapay para may pagkain ka kapag nagutom tayo sa paglalakbay. Sige po, Tay. Saka magdadala na rin po ako ng pamalit kong damit. O sige, ikaw nang bahala ha. Igayak mo na yung mga kailangan mong dalhin dahil pagkatapos nating mananghalian, lalarga na tayo. Masayang pumasok ng bahay si Lino para ihanda ang kanyang mga dadalhin. Ako naman ay pinakain ko muna si Alkitran pagkatapos kong palitan ng horseshoe ang dalawang paa niya sa unahan. Nang makapananghalian na kami, ay sinimulan na namin ng anak ko ang pagpunta sa aming destinasyon, sakay ng kalesa na hila ni Alkitran. Umabot din ng halos 4 na oras ang aming naging paglalakbay hanggang sa makarating kami sa lugar ni Apo Magno. Subalit hindi namin dinatdan doon si Apo Magno, kundi ibang tao ang sumalubong sa amin. Anong kailangan nyo dito? Sa aming tribo? Gusto ko sana makausap po ang isang kaibigan. Si Apo Magno. May mahalaga pa siyang gampanin. Hindi pa maaaring abalahin. Sino ba sila? Ako po si Pedro. At ito naman pong kasama ko ay ang anak kong si Lino. Maligayang pagdating dito sa aming lugar. Maraming salamat po. Maaari ko po bang malaman kung sino po sila? Ako si Lakhan Dumagit, ang pinuno dito sa tribo Banwa. At si Apo Magno na hinahanap mo ay siyang aming tagapayo. Sa ngayon, meron lamang siyang kausap at may inaayos na gusot sa ilang katribo. Makakapaghintay naman po kami. Sumunod kayong dalawa sa akin para makapagpahinga kayo. Pero ito pong kalesa ko at ang alaga kong kabayo. Hindi yan mawawala, kaya maaari mo yung iwan sa lugar na yan. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Naging palagay ang loob ko, kaya sumama kami ni Lino kay Lakhan Dumagit. Isinama niya kami sa isang kubo. Dumito muna kayo. Mamaya lang ay pupuntahan kayo dito ni Apo Magno. Maraming salamat po sa inyo, Lakhan Dumagit. Magpapadala ako ng pagkain. Alam kong mahaba ang inyong naging paglalakbay at nagugutom na kayo. Iniwan na kami ni Lakhan Dumagit. Maya-maya lamang ay may mga dumating na 2 babaeng katribo nila na may dalang sariwang prutas at inihaw na karne. Ibinigay nila yon sa amin at agad na ring umalis. Mabango at masarap ang inihaw na karne. May kaning tinta din na kasama. Masarap ang inihanda nilang pagkain, pati na rin ang sariwang prutas. Kaya lamang, nang tapos na kaming kumain, ay biglang may dumating na mga kalalakihan. May dala silang mga kahoy na aking ipinagtaka. Teka, anong kailangan niyo sa amin? Tay, bakit may mga dala po silang kahoy at panali? Hindi ko rin alam, anak. Humarang sila sa pinto ng kubong pinaglagyan sa amin. Saka inilagay ang 2 kahoy sa pinto upang maging harang at hindi kami makaalis. Hinigpitan nila yon ng pagkakatali. Sadali, anong ginagawa niyo? Bakit niyo inaharangan ng pinto? Anong gagawin niyo sa amin? Hindi nagsasalita ang mga kalalakihang tinatanong ko. Nagpatuloy lang sila sa kanilang ginagawang pagtali sa mga kahoy na iniharang sa pintuan. Nang matapos nilang harangan yon, ay umalis na sila na hindi pa rin nagsasalita. Tay, bakit po nila tayo kinukulong dito? Anong gagawin nila sa atin? Hindi ko rin alam, anak. Kailangan nating makausap si Apo Magno. Siya lang ang makakasagot nun. Nagsimula ng kumagat ang dilim, pero wala pa rin si Apo Magno. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ng anak ko sa lugar na yon. Parang gusto ko ng pagsisiyan na nagbalik pa ako sa lugar na yon at isinama ko pa ang anak ko. Maging siya tuloy ay malalagay sa panganib. Habang naroon kami sa loob ng kubo at laganap ng kadiliman sa kabuuan ng tribo Banwa, ay nakarinig kami ng tila nagkakasiyahan at mga sigaw mula sa mga naninirahan doon. Hanggang may naramdaman kaming tila umaaligid sa kubo. May narinig akong boses na tumatawag. Pamilyar sa akin ang boses nito. Boses yon
ni Apo Magno. Apo Magno, ikaw ba yan? Oo, Pedro. Ako nga ito. Humanap ako ng kahit siwang sa kubo para makapag-usap kami ni Apo Magno. Kailangan mag-usap tayo, Apo Magno. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin ng anak ko dito. Kasama ko siya ngayon eh. Ikinulong kami ng mga katribo mo sa loob nitong kubo. Hindi ka na dapat nagbalik. Inilagay mo lang sa panganib ang buhay mo at madadamay pa ngayon ang anak mo. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko na sila kayang kontrolin. Ayaw na rin nila akong paniwalaan. Teka, hindi ko po kayo maintindihan, Apo Magno. Ano bang nangyayari dito sa tribo Banwa? Tuluyan nang nagpailalim sa kadiliman. Ang kanilang pinuno na sila kan dumagit. Pinanindigan na niya ang pagiging masamang aswang. Ho? Mga aswang po sila? Oo, mga isinumpa. Kaya lumayo sila at bumuo ng tribo sa lugar na ito. Pero hindi nila katulad. Sila lang ang mga aswang. Dati nakokontrol ko pa ang kanilang ginagawang pag-asik ng lagim. Pero ngayon, ayaw na nila akong paniwalaan at pinagplanuhan pa nila akong patalsikin sa tribo. Malamang, pinagpaplanuhan na rin nila akong patayin. Kung ganun, kayo din po pala ay delikado rin ang buhay. Tama ka. Kaya lang, wala sa akin ang mga gamit. Yun sana ang makakatulong sa akin para maging proteksyon ko sa masamang gagawin nila kan dumagit. Naiwan ko ang aking sako. Yun nga po ang dahilan kaya po kami nagbalik, Apo Magno eh. Dala po namin yun para ibalik sa inyo. Kung ganun ay salamat. Maraming salamat at dala nyo. Kailangan ko rin ng tulong nyo. Magtutulungan tayo ngayon dito. Pero paano po tayo magtutulungan, Apo Magno? Ikinulong kami dito sa kubo eh. Akong bahala. Gagawa ko ng paraan para makalabas kayo. Doon kayo sa aking lugar. Hindi sila basta-basta makakapunta doon. Lalo na't taglay ko ang mga antigong gamit. Kaya habang abala sila sa kanilang ginagawa, kailangan kong mabuksan itong kubo. At nang makalabas kayo, kaya maghintay kayo dito. Babalikan ko kayo. Umasa ako at nagtiwala sa pangako ni Apo Magno. Hindi ko akalain na ang ginawa kong pagmamalasakit para ibalik ang naiwang gamit niya ay magiging dahilan pala para malagay sa panganib ang buhay namin ni Lino. Tay, paano po kung di na po tayo balikan ni Apo Magno? Anak, magtiwala lang tayo sa kanya. Alam kong hindi siya sisira sa usapan. Isa pa, kailangan din niya ang tulong natin. Maya-maya pa ay muling narinig ko ang pagtawag ni Apo Magno. Sinabi niyang may dala na siyang matalas na bagay para putulin ang mga tali sa kahoy na iniharang sa pinto ng kubo. Narinig na lang namin na sinimulan ng putulin ni Apo Magno ang tali hanggang sa tuluyan ng matanggal ang mga kahoy na ipinangharang. Salamat po, Apo Magno. Huwag ka muna magpasalamat, Pedro, dahil wala pang katiyakan ang kaligtasan natin. Ano po ngayon ang gagawin natin? Halika kayo, sumunod kayo sa akin. Doon muna kayo sa aking lugar. Sumunod lang kami kay Apo Magno. Sa lugar na yon ay sa kanya kami umaasa ng aming magiging kaligtasan hanggang makarating kami sa kanyang maliit na tirahan. Kakaiba ang bahay ni Apo Magno. Maraming mga nakasabit na iba't ibang antigong bagay sa bintana at pinto ng maliit niyang bahay. Ano po mga nakasabit na yan, Apo Magno? Ang lahat ng yan ay pangontra at proteksyon ko sa mga tribo Banwa dahil nga nagiging masamang aswang na sila. Malamang sila rin po ang mga aswang na gumagala sa aming baryo. Nakarating na po sa lugar namin ang iba nilang kauri. Ganun na nga, Pedro. Nag-uumpisa na silang kumalat sa iba't ibang lugar. Nagpapanggap din silang mga hayop at insekto para guluhin ang mga tao at alamin kung paano makukuha ang baryo. Kaya nga ako nagpunta doon ay para ibigay sana sa kaibigan kong si Estong ang ilang gamit para maging manunugi siya ng aswang at tulungan ang mga kababaryo. Kaya lamang huli na dahil wala na siya nang makarating ako doon. Narito nga po pala yung gamit po na naiwan mo sa kalesa ko. Yamang
Ikaw ang nakakuha niyan, Pedro. Kaya sa'yo ko na yan ipapaubaya. Ipinagkakatiwala ko na yan sa'yo. Magagamit mo yan para sa mga kampo ng kadiliman na gumagana sa baryo nyo. Pero ngayong nandito kayo, magagamit mo yan para sa proteksyon nyo. Ibibigay mo na po sa akin? Tama ka. Kayo na ng anak mo ang bahala dyan. Ipinaalam ko na rin ang bakal na sapatos ng kabayo na kinuha ko. Sinabi naman ni Apo Magno na tama lang ang ginawa ko dahil kailangan din ng alaga kong kabayo ang proteksyon, lalo na ngayong naroon din ito sa tribo ng Banwaa. Humanda ka, Pedro, dahil tiyak may mga mangyayaring hindi mo inaasahan. At ngayong gabi na yun, mangyayari. Pero ano pong gagawin ko, Apo Magno? Ala, sige. Ilabas mo mga gamit na nasa sako para masabi ko sa iyo kung alin sa mga nariyan ang magagamit nyo ni Lino. Dahil sa engkwentrong mangyayari sa inyo ngayong gabi laban sa mga aswang dito sa tribo ng Banwaa, hindi ko na sila kayang kontrolin. At wala na rin silang pinaniniwalaan at pinakikinggan. Ayaw na nila akong pakinggan. Ang gusto nila ngayon ay sundin ang tawag ng kanilang katawan. Yun ay ang magasik ng lagim at tumikim ng karne at dugo ng tao. Kami ng anak ko ang haharap sa mga aswang na narito sa tribo ng Banwaa? Tama ka, Pedro. Kayo nga. Dahil kayo ang itinakda. Kayo ang ipinadala rito ng tadhana. Kaya kayo narito. Andito kayo hindi lang para magsoli ng naiwan kong gamit, kundi para din sa kaligtasan ng inyong baryo at iba pang baryo na maaaring guluhin at atakihin ng grupo ng mga aswang. Siguro naman ay hindi nyo hahayaang mangyari yon. Tay, natatakot po ako sa sinasabi ni Apo Magno. Lino, hindi kayo pababayaan ng mutya ng bulalakaw. Isa itong batong mutya na inihalo sa paggawa ng punyal na nariyan sa loob ng sako. Yan ang gagamitin nyo para tapusin ang mga aswang. Nagtitiwala po ako, Apo Magno. Tama yan, Pedro. At sa tulong na rin ng bathala ng kapayapaan, ay tiyak malilipol nyo ang mga taong isinumpa, ang mga aswang dito sa tribo Banwaa. Kung ako lang sana ang itinakda, magagawa ko silang harapin. Pero kayong nakatadhana, dahil kayong mag-ama, ang inihatid dito sa aming tribo. Yun ang aming pinaniniwalaan. Pagkatapos ng naging pag-uusap namin na yon ni Apo Magno, ay kinuha na niya sa sako ang mga bagay na naroon at iniabot sa akin. Isuot nyo ang kambal na pulseras sa inyong mga braso. Tig-isa kayo ni Lino. Kinuha ko yon at isinuot sa aking kanang braso. Ang isa naman ay isinuot ko rin sa braso ng anak kong si Lino. Tay, kailangan po ba natin gawin to? Dapat po ba tayong sumunod sa gusto ni Apo Magno? Anak, nandito na tayo. Magtiwala na lang tayo. Saka huwag ka mag-alala. Nandito akong bahala sa'yo. Lino, narinig ko sinabi mo sa iyong tatay. Hindi makatutulong sa misyon nyo ang pagkakaroon ng pagdududa. Kaya dapat maging buo ang inyong pagtitiwala. Kahit bata ka pa, ay kailangan manalig ka at magtiwala na magagawa nyo ang inyong misyon. Maniwala kayo, kayo ang pinili at itinakdang maging manunugis ng aswang. Pasensya na po kayo sa anak ko, Apo Magno. Naiintindihan ko siya, Pedro. Kaya dapat kong ipaalam sa iyo ang pwedeng mangyari. Pero alam ko bata pa si Lino at maaari pang magbago ang isip niya habang hindi pa kayo nagsisimulang humarap sa mga aswang. Kinausap ko na lamang si Lino. Ayokong magkaroon ng negatibong epekto sa aming gagawin ang kanyang pagdududa. Pero sabi nga ni Apo Magno, ang lahat ng yon ay maaari pang magbago at bawiin ni Lino ang kanyang mga unang sinabi. Sunod ay iniabot sa amin ni Apo Magno ang pares ng punyal na magkapareho ang sukat at laki. Subalit magkaiba ang disenyo. Ipinahawa ko ang isa sa aking anak. Pagkahawa ko nun ay may naramdaman akong kakaibang enerhiya na pumasok sa katawan ko. Alam kong ganun din ang nararamdaman ni Lino dahil nang hawakan niya ang punyal ay nakita ko na bahagyang nanginig ang kanyang katawan
at napatingin sa akin. Tila nagulat siya at nakita ko ang pagkabahala sa kanya. Lino anak, okay lang yan. Ako man ay may naramdaman ding kakaiba. Tay, ano po ba yung naramdaman ko? Para pong kinuryente ako eh. Ibig lang sabihin nun, ay nagbigay na ng pasimulang lakas ang mutya na taglayin ng hawak yung punyal. Pagpapatunay lang yon na kayo talaga ang itinakda. Dahil kung iba ang humawak niyan, na hindi naman pinili, ay mabibitiwan ng punyal at maitatapon niya yan. Pero hindi ganun ang nangyari sa inyo, kundi na malagi inyong hawak. Nasa ganung pag-uusap kami nang may tumawag kay Apo Magno. Malakas ang boses at waring nagagalit ito. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang boses ng lalaking nakausap namin ng anak ko nang dumating kami dito sa Tribo Banwaa. Siya, si Lakan Dumagit. Dumito lang kayo sa loob ng bahay ko at huwag na huwag kayong lalabas o sisilipin man lang. Hindi nila kayo dapat makita. Pagkatapos magbilin ni Apo Magno, ay lumabas na siya ng bahay para harapin si Lakan Dumagit. Idinikit ko ang aking tenga sa dingding at sumilip ako sa maliit na siwang para hindi ako mapansin ng kausap ni Apo Magno. Pinakinggan ko ang kanilang pag-uusap. Talaga bang ginagalit mo ko, Apo Magno? Ano bang problema mo, Lakan Dumagit? Bakit ka nagagalit? Nasaan na baga ba? Alam kong ikaw lamang ang maaaring kumuha sa kanila. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Baka naman nakatakas sila. Imposible yun. Ikinulong sila ng aking mga tauhan. Paanong makakatakas sila? Gaano ka kasigurado na maayos ang ginawa ng mga tauhan mo para harangan ang kubo? Alam kong hawak mo sila. Hindi mo dapat ginawa yun. Alam mo kailangan namin na mag-ama na yun para sa lalo pang ikalalakas ng tribo ng Banwaa. Hindi ko nakilala ang tribong sinasabi mo, Lakan Dumagit. Iba na ito. Hindi na gaya ng dati. At dahil yon sa mali mong pamumuno, mas pinili mo ang maging masama at gawing masasamang aswang ang lahat ng mga katribo mo. Hindi yan ang tunay na tribo Banwaa. Wala ka ng pakialam doon, Apo Magno. Ako ang siyang pinuno at ikaw ay isang matandang tagapayo lamang. Subalit ngayon ay di ko na kailangan ang pagpapayo mo at hindi ka na rin dapat pampaniwalaan. Magpasalamat ka nga dahil binuhay pa kita. Hindi ko yun ipagpapasalamat sa'yo. Maaari mo naman akong patayin kahit kailan mo gustuhin. Talagang hinahamon mo ang pamumuno ko. Pero sige, sa ngayon, hindi mahalaga kung buhay o patay ka, Apo Magno. Ang kailangan ngayon ay makita ang mag-ama dahil kailangan ko kanilang dugo upang idilig sa tribo Banwaa at sa dambana na mga dito. Sapat na ang dugo ng matabang hayop para idilig sa lupa at sa dambana. Hindi dapat dugo ng tao. Sabi ko nga sa iyo, hindi na dapat sundin ang lumang paniniwala. Iba na ang gusto kong paniniwala dahil yun ang mas magbibigay sa akin ng lakas at kapangyarihan bilang pinuno ng tribo ito. Para din sa paglaganap ng mga aswang na nasa tribo Banwaa na siyang sasakop sa lahat ng mga baryo. Talagang isang kabaliwan na ang ibig mong mangyari, Lakan Dumagit. Nabulag ka na dahil sa pagtataksil mo sa bathala ng kapayapaan at naglingkod ka sa itim na bathala. Dinadala mo sa kasamaan ang tribong ito. Tama na. Ayoko nang marinig pa mga sasabihin mo, Apo Magno. Ang gusto ko ay sabihin mo kung nasa na mag-ama kung ayaw mong iatinda kita sa iyong kamatayan. Kitang-kita ko na lumapit at umikot kay Apo Magno ang ilang kalalakihang kasama ni Lakan Dumagit. Bigla nitong hinuli si Apo Magno, hinawakan sa magkabila ang braso at binuhat ito. Saan niyo ako dadalhin? Bitiwan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Huwag niyo nga hayaan tumakas sa matandang yan.
Siyang gagamitin natin para magpakita ang mag-ama. Dahil alam kong itinago niya ang mga ito. Maaaring sa loob ng kanyang kubo. Kaya lamang, hindi natin maaaring pasukin yun dahil sa mga nakabiting pagontra. Talagang kinain ka na ng labis na kasamaan. Lakan dumagat! Samantala, ng mga pagkakataong yun, ay nakikita ko ang lahat ng mga pangyayari. Ganon din si Lino na sumilip na rin sa maliit na siwang. Tay, paano po to? Ano pong gagawin natin? Kinuha po nila si Apo Magno. Ayun, itinali po sa isang puno, Tay. Paano na po tayo nito? Kaya nga eh. Pero anak, kawawa siya. Hindi na nila iginalang ang matanda. Mga demonyo sila. Saksakan na talaga sila ng sanga. Tay, baka po kung anong gawin nila kay Apo Magno. Tulungan po natin siya, Tay. Tama ba ang narinig ko na sinabi mo, Lino? Gusto mong tulungan natin si Apo Magno? Opo, Tay. Kawawa naman po siya eh. Baka mamaya kung ano pong gawin nila. Baka mamaya patayin po nila si Apo Magno. Saka diba, sabi po kanina ni Apo Magno, magtiwala tayo sa mutya na narito po sa punyal. Hindi daw po tayo pababayaan nito. Lihim akong napangiti sa sinabi ng anak ko. Ito na nga yata ang tinuran ni Apo Magno na maaaring magbago pa ang isip at pinaniniwalaan ng anak kong si Lino. Ibig lang sabihin ay magiging buo na ang paniniwala niya at wala nang magiging sagabal pa. Dahil sa pangyayaring yon, ay naging buo na rin ang loob ko. Handa na kaming humarap kay Lakan Dumagit para iligtas si Apo Magno at tapusin ang kasamaan ng mga aswang. Nasa aming braso ang pulseras at kapwa namin hawak ang punyal na may mutya ng bulalakaw. Maya-maya pa, lumabas kami ng kubo. Hoy! Kung kami ang hanap mo, nandito kami! Kaya pakawalan niyo na si Apo Magno! Apo Magno, madali naman palang kausap ang mag-amang ito. Hindi na kailangang hanapin at di ka na rin dapat pampilitin. Hayaan na sila. Nagpakita na ang mga daga na nagtatago sa lugar. Pedro! Lino! Mag-iingat kayo mag-ama! Maging bulang dapat ang pananalig nyo! Hindi dahil nagpakita na kayo ay pakakawalan ko na si Apo Magno. Malaking kalokohan yon. Ginamit ko lang siya para palitawin kayong mag-ama. Pero wala na kaming planong pakawalan pa ang matandang hukluban na ito. Dahil pakialamero siya. Hadlang sa aking mga plano. Sinungaling ka! Lakan Dumagit! Isa kang kampo ni Satanas! Para hindi ka na magalit pa, Apo Magno. Mas maigi siguro na unahin ka na namin. Tutal matanda ka na at wala ka na rin silbi. Sige mga kasama, tusukin ang sibatang tagiliran na matandang yan. Una nating ididilig ang dugo niya sa lupang ito. Subukan niyong gawin yan! Sige! Subukan niyo! At may paglalagyan talaga kayo sa akin! Aba. Palaban ng mag-amang ito. Hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Ngayon mga kasama, ipakita nyo sa kanila kung sino tayo. Maya-maya pa, biglang nagbago ang anyo ng mga kalalakihang kasama ni Lakan Dumagit. Naging nakakatakot na aswang ang mga ito. Matatalas at may mahahabang mga kuko. Ang muka ay katulad ng nakakatakot na itsura ng baboy damo. Maging si Lakan Dumagit ay nagbago na rin ng anyo. Mas nakakatakot at mapanganib ang anyo nito. Ngayon, tignan ko kung hanggang saan ang tapang niyong mag-ama. Hindi ang gaya niyong mga mahihinang uri ang hahadlang sa aming mga aswang dito sa tribo ng Banwa. Pagkatapos niyang sabihin yun,
Nagtalikuran kami ng anak kong si Lino. Anak, kumanda ka. Hawakan mong maigi ang punyal. Manalig ka sa tulong ng mutya ng bulalakaw at ng bathala ng kapayapaan. Opo, Tay. Handa na po ako. Para din po sa kaligtasan ni Apo Magno. Pagkatapos nun, biglang umatake sa amin ang mga tauhan nila Kandumagit na nasa anyo ng aswang. Pero hindi kami papayag na maunahan kami. Kaya hinarap namin yon gamit ang punyal na nasa aking kamay. Nakakagulat ang mga sumunod na pangyayari dahil hindi ko may paliwanag, pero tila kidlat sa bilis ang kilos namin ng anak ko para harapin ang mga aswang. Nasugatan namin ang mga ito. May mga nahiwa ang tiyan at lumabas ang lamang loob. Kaya mali sila Kandumagit na dugo ni Apo Magno ang unang ididilig sa lupa ng tribo Banwaa. Hindi yun ang nangyari, kundi dugo ng kapwa nila katribo ang unang dumilig sa kanilang lupain. Subalit hindi doon natapos ang pakikipaglaban namin ni Lino. Dahil nga napatay namin ang mga kasama nila Kandumagit at may grupo pa ng mga aswang ang dumating. Sila man ay handang pumatay at mamatay. Agad silang sumugod sa amin. Nakipagsabayan naman kami ng anak ko at patuloy na lumalaban. Nang makita nila Kandumagit ang mga kasama na unti-unting nauubos, ay tumulong na rin ito. Ako ang kanyang hinarap. Si Lino naman ay patakbong lumapit kay Apo Magno para tulungan ito. Apo Magno, papakawalan ko po kayo. Lino, putulin mo ang tali sa mga braso ko. Bilisan mo! Nagmamadaling pinutol ni Lino ang gapos ng matandang lalaki. Subalit biglang may umatake sa kanila at sinunggaban si Apo Magno. Gusto niyang patayin ang matanda. Sasagpangin sana sa leeg. Subalit agad na naiharang ng matandang lalaki ang kanyang braso. Kaya ang kagat nito ay tumama sa kanyang braso. Samantalang ako naman ay ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa iba pang mga aswang. Nang makakuha ng tiyempo si Apo Magno, ay tumakbo ito patungo sa kanyang kubo. Hinila nito ang braso ni Lino hanggang sa makapasok sila sa loob. Alam kong ligtas sila doon. Salamat at nakapasok tayo dito sa loob ng tirahan ko. Ligtas tayo dito, Lino. Hindi sila makakapasok kahit anong uri pa sila ng aswang. Hindi niyo po ako dapat tinatak papunta dito, Apo Magno. Pero kailangan niligtas din kita. Kaya ko pong labanan ng mga aswang na yun. Tutulungan ko po si tatay. Baka po mapaano siya. Ang pangkaraniwang aswang lang ang kaya mo, Lino. Hindi ang lakas nila Kandumagit. Kaya ang tatay mo na ang bahala sa kanya. Mas malakas siya at kayang tapatan ng lakas ng pinuno ng aswang na sila Kandumagit. Pero nag-aalala po ako sa kanya, Apo Magno. Sabi ko nga sa'yo, kakayanin ng tatay mo na harapin ang mga aswang. Naging palagay ang loob ko nang matiyak kong nasa loob na ng kubo si Lino kasama si Apo Magno. Kaya makakapag-focus ako para harapin ang iba pang halimaw at ang kanilang pinuno. O ano? Hindi ka pa rin ba uurong lalaki? Gusto mo talagang ipandilig ang dugo mo dito sa lupain ng aming tribo? Ang dami mong sinasabi, napakadaldal mo. Saka hindi ko pa ihintulutan na gamitin mong pandilig ang dugo ko. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Matapang na lalaki. Sige, titignan ko kung hanggang saan ang tapag mo. Nakita kong yumuko sila Kandumagit. Muli ay nagbago ang anyo niya. Mas naging nakakatakot at higit na lumaki. Nagkaroon ng mga tinik ang kanyang mga katawan. Hindi ko alam kung ano pang uri ng aswang ang kaharap ko na yon. Napalunok ako ng laway. Hindi ko maikakaila na kinain ako ng kaba. Hindi ko tiyak kung magkakaroon pa ba ng bisa ang mutya mula sa punyal na hawak ko.
Pakiramdam ko ay mas kumapal ang balat ng aswang na si Lakan Dumagit. Bahala na. Hindi ako dapat magpasindak sa kanya. Patay kong patay. Naunang sumugod ng aswang na si Lakan Dumagit. Sinalubong ko siya, subalit ganun na lamang ang gulat ko dahil sa lakas ng pag-atake ay tinangay lamang ako at tumilapon. Reiko, malakas siya. Mas malakas siya kaysa kanina. Ako naman ngayon ang sumugod habang nakaumang ang hawak kong punyal na itatarak sa kanyang katawan. Kaya lamang, pagkatarak ko ay hindi yun bumaon sa katawan ni Lakan Dumagit, kundi nabitiwan ko ang punyal at bumagsak sa lupa. Anak ng... Hindi maaari ito. Nabitiwan ko ang punyal. Anong gagawin ko? Yari ako nito. Naisip kong itaas ang pulseras na nasa braso ko. Nagliwanag yon na sumilaw sa pinuno ng mga aswang. Pero hanggang ganun na lang ang kayang gawin ng pulseras. Kailangan ko pa rin ang patalim para gamitin sa aswang. Nakaramdam na ako ng takot dahil hindi ko pa nakukuha ang punyal na tumilapon. Nakita ko na pinaghahandaan na nila Lakan Dumagit ang pagsugod sa akin na siyang maaaring maging kamatayan ko. Ngayon na ang katapusan mo, lalaki. Maididilig ko na ang dugo mo sa lupain ito. Saka na lang ang dugo ng anak mo. Bago pa makalapit sa akin si Lakan Dumagit na pinuno ng mga aswang, ay nakarinig ako ng yabag ng kabayo. Mula sa kalayuan ay nakita kong paparating si Alkitran at hila niya ang kalesa. Ang pagdating niya ay umagaw ng atensyon ni Lakan Dumagit. Anong kalokohan ito? Gusto rin ba sumali ng isang kabayo sa labanang ito? Alkitran! Malakas kong tinawag ang aking alaga. Patuloy naman itong tumatakbo papalapit sa aking kinaroroonan. Ano bang magagawa ng isang kabayo sa taglay kong lakas? Kaya hanggang diyan ka na lang, kabayo. Huwag kang lalapit at madadamay ka pa sa kamatayan ng iyong amo. Narinig ko ang paghalinghing ni Alkitran na tila nagagalit sa gagawin ni Lakan Dumagit. Ayoko nang patagalin pa ang pagpatay sa'yo. Nauuhaw na sa dugo mo ang lupaing ito sa tribo ng Banwa. Itinaas ni Lakan Dumagit ang kanyang kamay na may matutulis at mahabang mga kuko. Yun marahil ang gagamitin niya para tapusin ako ng tuluyan. Wala na akong magagawa kundi tanggapin ang aking kamatayan. Subalit bago pa magawa ng pinunong aswang ang kanyang masamang plano sa akin, ay muling humalinghing ng malakas na may kasamang pag-atungal si Alkitran. Hindi ako makapaniwala sa mga sumunod na nangyari dahil nagliwanag ang itim na katawan ni Alkitran. Kasunod nun ay ang unti-unting pagbabago ng kanyang itsura. Lumaki ang katawan na mas malaki pa sa aswang na si Lakan Dumagit. Naging isang tikbalang si Alkitran at agad niyang sinunggaban si Lakan Dumagit. Silang dalawa ang nagpambuno. Malakas at magkabila ang tadyak ang ibinigay ng tikbalang sa aswang na si Lakan Dumagit. Samantala, ng mga pagkakataong yun ay nagtataka ko habang pinanonood ang mga pangyayari. Hindi ako makapaniwala pero kitang-kita ko ang bawat eksena at ang ginagawang pagtatanggol sa akin ni Alkitran. Hanggang sa halos hindi na makatayo ang aswang dahil sa lakas ng sipa sa kanya ng tikbalang. Nang makita kong nangihina na ito, ay agad kong dinampot ang punyal na nasa lupa. Patakbo akong lumapit sa kinaroroonan ni Lakan Dumagit na hirap makatayo. Paulit-ulit kong isinaksak sa kanyang mata ang punyal. Yun ang bahagi ng kanyang katawan na alam kong maaaring baunan ng hawak kong patalim. Nang bumaon ang punyal sa mata ng aswang,
ay pinabayaan ko na yon na nakatusok. Maya-maya pa ay nagliwanag ang punyal at umapoy ito. Humalat ang apoy sa katawan ng aswang na silakan dumagit hanggang sa ang buong katawan na niya ang natutupok. Wala itong nagawa kundi magpagulong-gulong, pero hindi niya na nagawa pang patayin ang apoy na sumusunog sa kanyang katawan hanggang sa tuluyang masunog ang kabuuan nito. Tinig ng kontik balang pero wala na ito kundi nagbalik na sa dating anyo ni Alkitran. Nagtataka pa rin ako sa nangyari sa aking alaga, pero nagpasalamat pa rin dahil alam kong siya ang nagligtas sa akin. Samantala, mula sa loob ng kubo ay lumabas sina Apo Magno at Lino hanggang sa lumapit sila sa akin. Salamat po at ligtas ka, Tay. Ang galing po ni Alkitran. Bakit po siya naging ganon? Sapatos na bakal ng kabayo na inilagay kay Alkitran. Yun ang nagbigay sa kanya ng lakas para maging isang mabuting tikbalang at harapin ang pinunong aswang. Ibig sabihin, mananatili na ang ganun kay Alkitran? Magbabago siya kung kinakailangan? Tama ka, Pedro. Si Alkitran ang magiging kakampi mo para ipagpatuloy ang pagiging manunugis. Siya ang magliligtas sa iyo sa panahon ng kagipitan. Maraming salamat sa ginawa mo para sa tribo Banwaa. Wala nang pinuno ng tribo na silakan dumagit. Nasunog na siya. Paano na po ang inyong tribo? May mga natira pa. Sila ang ibang mula sa tribo Banwaa na piniling manahimik at hindi sumunod sa mga masamang pamumuno nila kan dumagit. Sa kanila magsisimula muli ang aming tribo. Isang tribo na nagmamahal sa kapayapaan at nagtatakwil sa gawang kadiliman. Pabalik na kami sa baryo Sakdal. Sakay kami ng anak ko ng kalesa na hinihila ni Alkitran. Magaan sa pakiramdam na may naitulong kami para sa kapayapaan ng ibang tao at ng ibang lahi. Ano man ang sinimulan namin ng anak ko, katuwang si Alkitran, ipagpapatuloy namin yon. Kami ang haharap sa kampo ng dilim upang hindi ito patuloy na maghari saan man at kailanman. Ang tungkol sa amin ni Helena, siyempre, naging asawa ko siya sa wakas. Hanggang dito na lamang po ang aking napakakulay na kasaysayan. Maraming salamat sa pagbibigay daan sa aking kwento. Muli, ako si Pedro at maraming salamat sa lahat ng nakinig. Laging pumipili ang tadhana ng taong pinagtitiwalaan, nakakasangkapanin upang panatilihin ng kabutihan at kapayapaan. Sila na mapapalad upang ang gawang mali at kadiliman ay mahadlangan at mangibabaw ang liwanag na nanggagaling sa ating puong may kapal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa akin pong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigilininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.